Para sa ating mga kababayan, ang videong ito ay awareness para makaiwas tayo o makapag-ingat tayo sa mga scammer. Kung dati nga ang mga scammer ay mararamdaman lamang sa mga online banking at sa mga bangko na kung saan tayo nag-iipon ng pera, ngayon nga ay nag-level up na sila. Pati nga sistema ng LTO ay pinasok na rin ng mga ito. Kung sakaling ma-experience nyo ang na-experience na ito ni Kabayan, ay mag-isip muna tayo at pakinggan natin ang mga tips kung paano tayo makakaiwas sa ganitong klaseng pang-scam. At narito nga ang naging karanasan ni Kabayan. Guys, mag-ingat kayo sa mga scammer. Ang lala na nila. Sobrang talino na nila, ang high-tech na. Hindi ka talaga mapapaisip na, oh my God, masascam na pala ako. So yesterday, habang nasa labasan ako, nag-text sa akin ang LTO. Makikita nyo dito, unsettled violation under RA 10913 using mobile phone while driving. So kailangan ko daw masettle yung 1,000 pesos hanggang 24 hours. Nakita nyo naman kung sino yung nag-text. LTO talaga, hindi siya number. LTO talaga. Yung portal kung saan ka pwedeng mag-login para makita mo kung meron ka talagang violation. So kapag kinlik mo yan, dito ka ma-redirect. So mapupunta ka sa portal kasi ganyan na ganyan ang itsura ng portal ng LTO, diba? As in. Tapos makikita mo dyan yung violation mo. So dated dito is September 2, 2025. So ako naman, nag-iisip ako, kailan naman ako gumamit ng cellphone while driving? Una sa lahat, tinted naman yung sasakyan ko. Pangalawa, hindi rin naman ako gumagamit ng phone kapag nagdadrive ako. Iniisip ko naman dito is nakapag-upload ba ako sa TikTok habang nagdadrive? At kailangan dito mo siya isettle or yung 1,000 pesos dito sa portal. Pero bago yun, nag-double check ako at tinanong ko siya sa kapatid ko na engineer. Alam nyo, sabi sa akin ng kuya ko, scam yan. Ako talaga sobrang hindi talaga ako nagkiklik basta-basta ng link. Pero dito, nasa labasan ako, busy ako, meron akong ginagawa, hindi ko alam, bigla-bigla na lang talaga ako nakapag-click ng link na yan. Hindi ko napansin na ang portal dapat ng LTO is ltogov.ph at hindi .com. And then, So yun mga kabayan ha, lto.gov.ph, hindi siya .com. So tatandaan nyo yan, pag nakita nyo is .com, ibig sabihin, scam yan. pumunta ka agad ako sa totoong portal ng LTO, which is this one, ltogov.ph, and tinignan ko kung mayroon akong violation, and ayan, wala akong violation. Kaya naman after nun, agad-agad ko talagang pinalitan yung password ko sa portal, kasi pwede nilang magamit yung mga details ko na yun kapag na-access nila yun. Ang important. So ito pa guys ha, the moment na mangyari sa inyo to, gawin nyo itong ginawa ni Kabayan na agad niyang pinalitan lahat ng detailed or sabihin natin mag-change kayo ng password para sakaling hindi na nga ma-access pa nitong nagtatry na scammer na i-access yung mga account nyo. Hindi ako nakapagbayad or hindi nagkaroon ng koneksyon yung aking mga detalye sa bangko or kahit na anong pambayad doon sa kanilang link. Agad-agad ko na rin pinalitan lahat ng password ng socials ko, bangko ko, kasi may posibilidad na konektado pa din. Pero sobrang lupit na talaga ng mga scammer ngayon. Tama. Ultimong pangalan ng mismong kumpanya kaya na nilang gamitin sa text message. Ako pa naman yung palagi nagsasabi na huwag kayong basta-basta nagkiklik ng link, lalo na sa mga bangko-bangko na yan. Bagong modus na naman itong LTO na to. Bago na naman silang naglalabasan. Kasi diba ngayon, online na lang talaga. Sa CCTV ka na lang talaga mahuhuli ngayon. Kasi diba ang higpit na ng LTO ngayon, kapag aksidente ka lang nakatapak sa bike lane or sa yellow lane, kahit walang mga enforcer, makikita mo na lang yan, nagkakaroon ka ng violation sa portal. Kasi sa Manila is talagang secured na sila ng CCTV. Kaya naisip ko baka nagkamali lang sila kasi hindi naman ako gumagamit ng phone kapag nagdadrive ako. Lagi kayong mag-double security sa lahat ng mga accounts ninyo. Sobrang mag-ingat kayo sa mga ganyang scam. Mag-ingat kayo sa mga ganyang modus. Kung ang mundo natin nag-e-evolve, nag-i-innovate, sila rin nakikisabay. Ito mga kabayan ha, kapag nakaka-encounter tayo ng mga ganito at hindi tayo sigurado at lalong-lalo na hindi tayo updated sa mga technology, magtanong po tayo sa mga nakakaalam. Lalong-lalo na kung yung isang violation na sinend sa atin ay hindi naman natin ginawa. Kung sa tingin nyo, hindi nyo naman siya na-commit or obviously wala kayong ginawang ganon. Pero na lamang doon sa mga unexpected na mga violation. So talagang yung mga ganung bagay minsan ay hindi natin may iwasan. At automatic nga yan, lalo na kung nasa Manila kayo, automatic yan mag-a-appear sa system pag chinek nyo sa LTO.
portal. Pero ito nga, sinabi nga natin dito na kapag yung website na nilagay nila dito sa inyong messages na galing sa kanila, kuno, sabi nga, nakalagay dito is .com, tapos gusto nilang doon kayo mag-transact mismo sa mismong link na sinend nila sa inyo, magdalawang isip na kayo. Kasi normally, yung mga ganyang link, kaya nga sinasabi natin, wag na wag tayo mag-click ng mga link dahil mostly yung mga link na ganyan ay pinakang gateway yan para ma-access ng mga scammer yung mga account natin. Kaya naman, iwasan nating mag-click ng link para hindi tayo mabiktima ng mga scammer. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang OFW at mga viral video na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.